Party list number 67, vendors. Vendor sa mahal ng mga money. Napanood mo yan, Kulaong? Boysing Hot? At yung tinatawag ng mga supporters niya na Senator Francis Leo Marcos. Kita mo yan? Yung nilait mo at gusto mong malubog na si Diwata, yung vendors party list niya, may raffle number na. Number 67. Ayun, may number na. Kasama sila. Kasama siya. Ikaw, akala ko ba malakas ka? Akala ko ba mayaman ka? Akala ko ba sikat ka? Bakit hindi ka nasama sa 66 na aspirant senatorial candidate na inilabas ng COMELEC? Bakit? Wawa naman. Umasa na naman yung mga supporters mo. Naniniwala na naman na sure win ka. Paano ka nga mananalo? Hindi ka nga kasama sa listahan. Bakit kaya? Alam nyo ba ang dahilan na hindi siya isinama dyan? Alam nyo ba yung dahilan ng COMELEC kung bakit hindi siya sinama dyan? Totoo bang may tao na Francis Leo Marcos? Totoo bang may nabubuhay na ang pangalan Francis Leo Marcos? Baka Norman Mangusin. Siguro kung Norman Mangusin ginamit mo, baka tanggapin ka dyan sa COMELEC. O andyan, asa na yung yabang mo? Ngayon pa lang, talo ka na. Tinalo ka ni Diwata. Yung dati mong sinisiraan, ninalait, at gusto mong lumubog, gusto mo ngang tapatan yung barisan niya hindi mo magawa-gawa. Bandang huli, ang gaba, dili magsaba. Parang tuloy-tuloy na yung karma mo Ngayon, parang sinasanay mo na yung sarili mo dyan. Ba't tayo mo nang lumabas dyan sa inuupahan mong bahay? Gusto mo lang laging nakakulong sa loob ng bahay mo. Mukhang pumuputi ka na. Ang sabi ng iba, namumutla daw. Hindi, pumuputi na siya. Hindi ba naman lumalabas? Tingnan nyo naman sa TikTok pag nagla-live siya. Di ba pumuputi na? Yung nagsasabing filter? Hindi. Yan yung totoong mukha niya. Talagang pumuputi. Kumikinis siya. Alam nyo, sa totoo lang, napapansin ko ngayon. Habang minamaliit si Diwata at nilalait, nakita nyo naman, may mga bubuksang mga bagong branch. At magkakaroon din ng Diwata kiosk sa mga malls. Nasaan na yung pagngangak-ngak nyo at paninira sa tao? Wala. Siya tuluyang yumayaman. Tuloy-tuloy ang pag-angat ng negosyo niya. Dumami ng dumami yung mga branch niya. Tapos sasabihin, wala naman kumakain na, hindi naman mabenta. Hindi nga. Inggit lang yan. Mukhang kagaya lang kayo kay Kulaong. Alam nyo, sa totoo lang, pag yung tao na wala namang ginagawang masama sa inyo at nagsisipag naman magnegosyo, hindi ang magsisipag mambudol sa TikTok ha. Kaiba yung nagsisipag na mambudol sa TikTok tsaka nagsisipag sa negosyo niya. Sino yung papanigan nyo? Siyempre yung nagsisipag na magnegosyo. Kasalanan ba niya na may mga vlogger na gusto siyang i-vlog dahil sa ginawa niya at nag-viral siya? Kasalanan ba niya? Kasalanan ba niya na ipakita yung totoong ugali niya? Kung galit siya, nakikita nyo. Kung ayaw niya sa tao, nakikita nyo. Kaysa doon sa ibang mga businessman na mga sikat na mga negosyante, pag pumunta kayo sa tindahan, hindi nyo man lang makikita. Hindi man lang kayo makapagpa-picture nung may-ari mismo ng negosyo. Siya, andyan. May concern kayo, pwede nyong sabihin direkta sa kanya. At hindi nag-feeling mayaman sa mga hindi nakakaalam. Pag walang makatapos mag-ikot ni Diwata dyan sa branch niya sa Pasay, lumalabas yan doon sa mga homeless. Kakwentuhan niya. Mga kaibigan niyang homeless, kakwentuhan niya. Yan ba yung sinasabi niyong suplado? Baka ayaw lang sa inyo dahil sa ugali niyo. Tinapatan lang kayo kung ano yung ugali niyo. Paano kung ayaw nga niya sa inyo? Pipilitin niyo. Yun yung nararamdaman niya. Kasi kayo, mga inggitero. Kayo mga nakikipagkaibigan sa kanya. Welcome dyan kay Diwata. Eto naman, kay Francis Leo Marcos. Good luck sa'yo. Abangan ang susunod na pambubudol. Ang resulta, abangan nyo rin. Dito na lang. Thank you. Bye-bye.